at tumatakbong senador. Walang iba kundi si Sir Allen Capuyan. Magandang umaga po, Sir Allen. Magandang umaga rin, sir, at sa lahat na manonood sa programang ito. Magandang umaga sa inyong lahat. Ano po ba yung mga hinawakan ninyo sa gobyerno bukod sa NCIP? Meron pa bang iba? Thank you, sir. Ako ay naglingkod sa ating bayan, unang-una, sa loob ng 30 years sa Armed Forces of the Philippines bilang isang opisyal at graduate ng Philippine Military Academy. But starting 2016, ako ay nag-join muli sa government bilang Assistant General Manager sa Manila International Airport. Kaya yung problema ng tanimbala ay nasolve natin lamang sa loob ng isang buwan. Ang kasunod nito ay ginawa ako na Presidential Advisor for Indigenous Peoples Concerned. Ayun. Then quickly, ako ay ginawa Executive Director o ng Executive Director ng National Task Force LCAC. At kasunod nito ay nag-atas ang dating presidente na para lalo maging successful at ako naman ay tribo, ay ako ginawa niya chairperson ng National Commission on Indigenous Peoples. So naglingkod ako sa gobyerno pagbalik ko sa loob ng 6 na taon din. Ayun, mahaba-haba rin pala, no? 30 years na, no? 30 years plus another 6 years po. Mahaba-haba na rin pala, no? At maganda, sir, isa-isahin natin. Himayin natin. Ano nga ba yung mga programa o mga plataforma ng gobyerno na inyo pong ipatutupad sakaling kayo po ay manalo bilang senador? Salamat po. Bilang magiging mamabatas kung tayo ay pahintulutan natin Panginoon, una-una ay bit-bit natin yung tinatawag natin na National Security Framework. Ibig sabihin, kailangan sa ating paggawa ng mga batas at anumang alituntunin sa pagsulong ng ating bayan, kailangan i-consider natin palagi kung ano ang implikasyon nito sa ating National Security Strategy or National Security Framework. Gusto ko lang dagdagan na meron tayong Ambition 2040. Ito ang pangarap at pangitain at adhikain ng ating bayan. Ito ay hindi dinikta lamang ng isa o dalawang tao, but ito ay resulta ng pagsusuri, pag-aaral ng ating gobyerno. So meron tayong Ambition 2040. Dahil hindi ito pa nabago, ay tuloy-tuloy siya. So dito rin nakaangkla ang ating National Security Strategy, National Security Plan o National Security Framework. At dahil dito, itong framework na ito ay dadalhin ko sa Senado. Na pag gumagawa tayo ng batas, tingnan natin ang framework ng development at saka framework ng seguridad para naayon tayo sa tamang direksyon. So isa po yun. Ang pangalawa naman ay aking isulong ang agenda ng taong bayan. Ibig sabihin, yung lahat na sektor ng ating sosyedad ay meron siyang programa ng mga bawat sektor. Meron dapat agenda ang katutubo, agenda ng mga pisante at farmers, agenda ng mga naghihikahos, mga informal settlers, mga urban and rural poor, agenda ng mga agricultural workers, agenda ng industrial workers, agenda ng kabataan at mga estudyante, agenda ng mga teachers ng nasa middle class, agenda ng mga media practitioners na ang kanilang karapatan bilang media practitioners ay may sulong at mapapagod nila ang kanilang responsibilidad. Ma-empower sila na lalong mapalaganap ang kanilang mandato para makinabang ang ating bayan. So lahat na ito ay hindi naman kailangan ng parang malaking kaisipan. Kasi kung talagang ikaw ay very consultative sa bawat sektor, talagang ito ay iyong makikita. Ito ay iyong maramdaman, mahipo, marinig. Yes. At ito ang laman ng iyong puso. So yun ang aking bit-bit sa Senado. Ibig sabihin, magbigay ako ng himplo. Merong isusulong na pagtataas ng presyo ng gasolina. Kadalasan ang pinag-usapan dyan, yung interest na may-ari ng power. Kaya nga. Kasi nalulugi na. Kasi ganito na lang ang kita. Kasi ganito. Kailangan isa sa direksyon natin, at ito ay isang programa ko, na yung data, kailangan talagang meron tayong isang malaking National Research Center or Institute na lahat na klaseng data ay kukunin mo doon. So, kailangan natin ng datos. Teka muna, may computation ba tayo kung magkano na ang kinikita ng power owner na to sa bawat taon? Kung ganito ang kita niya, ito ang gusto niyang increase, hindi pa masyadong napakalaki. Magkano ang binayaran ng mga mahihirap na user ng kuryente, ng medyo nasa middle class at mayayaman?
Kasi pwedeng nag-increase ka pala ng presyo ng power, pero hindi ganun kalaki. Kaya nga. At baka pwede ka bang magbawas ka tayo sa mahihirap. Mhm. Pag ikaw ay classified na mahirap, ito ang iyong babayaran lamang sa kuryente. Ayun. At ibig sabihin, huwag natin pare-parehasin ang pagbabayad. Now, ito kasi ay hindi magagawa kung ikaw ay walang tinatawag na ownership of data. Sabi nga, information is power. So sa isa sa pagsulong ko ng programa ko, kung ako'y papasok ay palakasin natin ang totoong ICT modernization or Information and Computer Technology modernization sa ating bayan. Hindi lamang yung malakas na Wi-Fi, kundi through the ICT para tayong mayroong totoong artificial intelligence na pagmamayari talaga ng gobyerno na wala doon ang fake news. Talagang properly researched together with the Philippine Statistics Office na nandun lahat na data. Okay. Na pag ikaw ay isang senador at nagsasalita o ikaw ay isang congressman, where is your data? Hindi pwedeng idaan lang lahat sa kwento. Kailangan properly studied. Not even you is the owner of that data. Pag sinertify yan ng isang ahensya na nag-aaral ng mga data at hinawakan niya ng isang senador o congressman, tama siya, non-data correct. Dito papasok ang kanyang galing. Paano ito niya gagawa ng batas? Ayun. So, ibig sabihin, transparent. Walang sinasabing, tika, pinapaboran niya ang mga nagharing uri, pinapaborin niya may-ari ng oil industry, yung sa power industry. Kasi nga, may data. And the owner of the data is the national government supported by other mga NGO, organization na nagbibigay ng mga tamang data.